Sabado ba o linggo ang tunay na araw ng pagsamba? Hello mga kamisyonary, welcome back again sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Narito ang isa sa mga kontrobersyal na mga tanong ng Kristiyano ng halos karamihan. Sabado ba talaga o linggo ang tunay na araw ng pagsamba? Sa halip na umasa tayo sa tradisyon o opinyon, buksan natin yung ating mga Biblia. If you have a Bible there in your hand or sa inyong mga tahanan, anong sabi ng Exodus chapter 20 verse 8 to 11? Sinabi ng Diyos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa salitang Hebro, ang salitang Sabat ay Shabbat, na ang ibig sabihin ay pagpahinga or pahinga or tanda. Ang utos na ito ay bahagi ng 10 utos na isinulat mismo ng Diyos sa mga tapyas na bato gamit ang kanyang daliri. Tandaan natin, gamit ang kanyang daliri. Ngunit, sa ating masusing pag-aral, kailan nagsisimula ang araw ng Sabat? Kung ating titingnan sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3, makikita natin dyan na wala pang mga Israelites or bansang Israel o mga Israelites. Si Adan at saka si Eva pa lang. Ating makikita na inutos na yan ng Panginoon. So hindi natin sabihin na ay para lang sa mga Israelites yan. Hindi natin sasabihin na ay para sa mga Hudiyo lang yan. Kasi at that time sa Garden of Eden, may Hudiyo na ba? May Israelites na ba doon? May Hintil na ba doon? Wala, si Adan at saka si Eva lang. Kaya ito po ay ibinigay na ng Panginoon doon paman sa Garden of Eden. Matapos nalikain ng Diyos ang mundo sa loob na 6 na araw, siya ay nagpahinga. Nagpahinga siya sa ika-7 araw. Pinagpala niya ito at itinalaga bilang banal at kanyang ipinahingahan or nagpahinga siya. Ipinapakita nito na ang Sabat ay itinatag bago pa man magkaroon ng bansang Israel or bansa. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa buong sangkatauhan. So, ang Sabat ay para sa buong katauhan. So, kung ikaw ay kinikilala mo at inaamin mo na ikaw ay tao, so, pues, ang Sabat na ito ay para sa iyo. No? Sa Lucas chapter 4, verse 16, kung ating babasahin dyan at ating mababasa, ito ay kagawian na ni Jesus Christ na pumasok sa simbahan tuwing araw ng Sabat. Bakit sa pumapasok? Kasi yun nga ay utos na ng kanyang ama. Utos na yun na ibinigay, hindi niya pwedeng baguhin, at makikita natin na si Jesus ay sumamba at sumunod sa utos na alalahanin mo ang ika-7 araw ng Diyos, ang Sabat. Hindi niya ito inalis. Sa halip, itinuturo niya ang tunay na layunin nito. At sinabi niyan sa Marcos 2:27. Alam niyo po kung anong nakasabi doon sa Marcos 2:27. Ating makikita na ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. So pagkatapos na muling pagkabuhay ni Jesus Christ, may utos ba ang Biblia na ilipat ang pagpakabanal ng Sabat papunta sa linggo? Wala po. Ang sagot po mga kaibigan, wala talaga. So saan ang galing ang utos na bantayan ang araw na Sunday? Yun po ay utos ni Constantine the Great or ni Constantino. At ang tanong, kailan niya po yan inutos o nagbigay ng decree? Noong AD 321, naglabas si Constantine the Great ng isang batas na ginawang opisyal na araw o pagpapahinga ang linggo sa buong imperyo ng Roma. Kapag sinusuri natin ang bagong tipan, wala tayong talata na mababasa na binago ng Diyos ang ika-7 araw ng Sabat at ginawang banal ang unang araw ng linggo or ang Sunday. Binabanggit ang unang araw or ang linggo sa ilang mga talata, ngunit walang direktang utos na ito na ang bagong araw ng pagsamba. Agree? Agree po kayo dyan mga kapatid? Now, kung meron po tayong mababasa sa Biblia na sinabi or inutos na ng Biblia o ni Jesus Christ na bantayan nyo ang unang araw, ang Sunday, pakabanalin ninyo ang araw ng Sunday, dahil ito ay inutos ko na binago na. Maniniwala po ako sa iyo kaibigan kapag meron tayong makikita. Pero wala tayong mababasa diyan sa Biblia. Now ano yung ating susundin? Yung utos ng tao? Yung tradisyon na sinunod na lang ng mga iilang mga grupo or mga leader at itinuturo sa mga tao? Or susundin natin ang mababasa sa Biblia? Yung mababasa sa Biblia, bakit hindi natin masunod? Ano meron dyan? At yung utos ng tao ay mabilis para sa atin sundin. Di ba isa po yung blasphemy para sa ating Diyos, mga kaibigan, mga missionary? So hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, at nawa po ay meron kayo natutunan, at kung nakarating po at isa po kayo na nakatanggap nito or dumaan sa inyong call, mga kaibigan, paki-comment na lang po ng yes at pakilagay po kung saang lugar ito nakarating ating video. Maraming salamat po and God bless everyone.